For me, bihira tayo makakita ng mga artistang super duper dikit. And I think isa siya sa strength kasi pwede akong ibagay kung kani-kanino nang hindi na awkward. Pwede akong maging younger sister. Pwede akong maging ka-love team na may ibang atake or chemistry dahil sa height difference. And feeling ko hanggat may mga heels, wedge, at makakapal na chunky shoes, I'm confident. Sa 5 years na sinasabi kanina na projection mo, nakikita mo na doon si Judy Ann? Alin po? Sorry. Yung projection na 5 years from now, nakikita mo na si Juday doon? Feeling ko nag-hope pa rin po ako. Pero sana sa loob po ng 5 years na yon may chance, may opportunity. Pero feeling ko kahit 5 years na yung lumipas, siya pa rin yung sasagot ko if magkaroon po tayo ng ganito. Anong meron kay Juday at siya ang parang ano ka sa kanya, drawn? Siya si Judy Ann Santos. Juday siya eh. Parang pag siya talaga yung pinapanood ko po, parang kung sino yung pinoportray niya, yun yung nakikita ko. Hindi ko siya kilala personally. Wala pa naman pong vlog nung mga panahong nag-movie siya, nagdadeleserye siya. Pero hindi ko siya kailangan makilala as Judy Ann. Kailangan ko lang siyang panoorin at suportahan sa mga pinoportray niya pong karakter. Ganun po siya galing magpaniwala sa mga viewers niya. And ganun po yung parang dream ko as an actress. Ganun kagaling yung gusto ko maging dream. Grabe po yung mata niya. Nung 6 years na wala ka, hindi ka namin nakikita, anong ginagawa mo? Namamalengke ka ba? Nag-aral ka ba ng baking? Opo. Ano mga pinagagawa? Lahat po. Lahat ng pwede kong matutunan. Nag-bike, nagluto, nag-bake, namalengke, nag-jogging, sumama sa pagtitinda, nagtinda ng fishbowl, ng rice, tumulong kay mamang maghimay ng saging, lahat. Tumambay, maglipas ng buong araw sa kwarto, mag-print ng napakaraming walang kwentang papel. Alam niyo po yun, parang gusto ko lang pong ma-maximize yung araw na I'm living. Yan na. Na-enjoy mo naman. Opo, Sobra-sobra. saya po. Sa real ang rare na maging this confident at such a young age. So, okay. Siguro kasi po, maaga nga rin po ako talagang namulat sa mga kung ano-anong terms. Maaga ko pong naiintindihan yung perspective ng iba. Maaga ko pong nakikita nila sa akin. Kaya at some point, naiintindihan ko. At some point, parang kung paano po nila ako makita, ganun ko na lang din tingnan yung sarili ko. Kasi sobrang aga ko nga pong nag-mature. Siguro kung hindi naman ako ganun ka-mature noon, hindi ko naman po yun ipapapasok sa utak ko. Hindi ko po siya pakikinggan. Hindi, Cyril, iba lang mag-process utak mo. Kasi marami Siguro din nga namang po. naka-observe ng Siguro ganyan. nga po. Hindi naman ganyan ang naging resulta. Siguro dahil din po sa family namin na hindi namin tinuturing yung isa't isa na bata ka lang. Bata ka lang. Kapag nakita nila na kayang gawin to ng isang tao, matanda or bata, sa family namin, matapang ka, matapang ka. Yun nga po yung sinasabi kong lumaki ako ng may pride, pero hindi sa ibang tao. Pride sa sarili ko na, sarili ko yung pinagpapataas ako na Opo. So, normal lang naman na magkaroon ng moments of self-doubt. It's Opo. normal. Pero, how do you fight that every single day? Or ano yung mga small efforts na ginagawa mo just to fight that? Small effort, siguro, kahit hindi ako mahilig magbasa, nagbabasa ako ng article, nagbabasa ako ng kahit maiksing caption, na feeling ko makaka-fit ng mindset ko na mas gumanda siya, na mas maging embracing siya sa flaws ko. Natuto din ako makinig sa ano lang yung gusto kong mapakinggan. Natuto din po akong i-block sa tenga ko yung mga hindi naman pleasant para sa heart ko, sa mind ko. So siguro, the way I choose what I want to feel, yun yung mga efforts na ginawa ko na kailangan mas malakas ako sa naririnig ko, mas malakas ako sa nakikita. Strength po siguro para ma-overcome ko po yun. So, masasabi mo ba nasa battle era ka ngayon? Kasi, di ba mga comments sa Actually, kaya lang siya nagmukhang battle era kasi nababalita ngayon yung mga battle ko. Pero noon pa po, kahit nung hindi ako nag-artista, yun talaga pagkakakilala sa akin ng friends ko. Diba, may mali lang na food. Ako yung pinapapunta nila sa cashier para kasi parang may customer service voice po ako. Na pag sila yung kausap ko, ganun po na ganun. Pero pag yung professional or yung mga taong respect ang kailangan,
kaya ko silang pakiusapan ng may point ako pero polite. Excuse me po. Ayun yung customer voice service ko. Excuse me po. Medyo mali po yun. Kumbaga, hindi po siya patol pero kaya ko pong i-correct or kaya ko pong ipaglaban yung deserve ko. Kapag kaya ko. Basta hindi ko po, ako po kasi ayoko nang pinapatahimik ako. Kahit sa bahay. Kahit sa bahay. Panganay po ako eh. Kapag sa bahay, pag nakita kong mali yung nangyayari, mali yung sitwasyon, mali yung pag-handle. Wait lang po. Kahit may po, parang ako po yung nagiging dominant. Pero magalang. Parang hanggat alam ko po na hindi ako mali, hindi ako bastos, hindi ako masamang tao, at hindi ko sila tinatapakan, mag-voice out po ako. So, hindi siya pagpatol era, pagpatol life. I think it's in my life. Marami nakikurious, sino daw yung matandang una mo in story, yung matandang parang binastos ka, parang gano'n. Hindi. Natawa nga ako kasi sabi ng iba, hindi pa siya pinapagalitan pag nagpo-push. Akala nila, supportado ako. May mga ano namin, mga galing sa staff or sa management mismo or sa Star Magic. Akala nila papagalitan ako. Pero sila yung nagsasabi na sa susunod, ipicturan mo. I-post mo para madala. Kasi alam naman po nila yung tama at mali. Alam naman nila na pag nasa tama ako, doon ako nagsispeak out. And ba't naman po nila ito tolerate kung mali yung ginagawa ko, diba? So, ba't din nila ako patatahimikin kung tama yung ginagawa ko? Kaya, ang nangyari po kasi nun, ayoko po kasi ng una-una nababastos ako. Pangalawa sa parang wala po sa posisyon para pagsalitaan ako ng masama. Alam niyo po yung nagpuput ng words sa sarili ko na hindi ko man sinabi. May magpapapicture po kasi, pero gusto niya ako po yung pupunta doon. And masabi ko lang po sa inyo, yung gusto niyang puntahan ko, inuman. So, circle siya ng inuman na matatanda. Alam mo, ano yun? Ay, kaya nga ako pumupunta dito eh. Kasi sabi ng boyfriend ko, yung boyfriend ko kasi ayaw niya talagang pinapapunta sa magpapapicture. Kasi parang, syempre kung kahit naman ako magpapapicture kay Ann Curtis, dito ka. Nandun tayo. Hindi, diba? Ma'am Ann, pwede pong magpapicture. Ako po ang mag-a-adjust. Kasi si Ma'am Ann yun. So, hindi man ako level ni Ann Curtis, pero kung magpapapicture po sa isang celebrity or kilalang tao, sana nandun po yung respeto kasi naghihingi tayo ng time, ng favor. And opposite po yung na-experience ko ng araw na yun. Pa-picture siya, sabi niya, pa-picture yung ano, ganito ganyan. Okay po, sige po. Gano'n, may customer service voice talaga. Sige po, sige. Sabi ng boyfriend ko, okay lang po ba dito na lang po? Sabi ng matanda, ay, sino pa puputayin ko? Yung matatanda patatayin ko. Gano'n kami. Sabi ng boyfriend ko, alangan naman po siya po yung pumunta doon. Tapos sabi ng matanda, kaya nga ako nandito eh. Kaya nga ako yung sumusundo sa kanya eh. Kasi nga ako na nga yung nakikiusap, pupuntayin ko siya. Tapos nakatingin lang kami kasi disbelief eh. Parang, seryoso po ba? Tapos para sabi, ay ayaw niya. Ayaw niya. Sige, wag na. Gumanan siya. So parang, okay po, wag na. Gumanan na lang kami. Tapos paglabas, hindi niya alam na nasa likod ako. Paglabas dun sa mga nagiinuman siya. Wala, ayaw. Ayaw, wala. Gumaganon siya. Sabi ko, excuse me ma'am. Sorry, hindi po namin ayaw ha. Hindi po namin ayaw, wag niyo pong ibahin agad sa conclusion kasi baka isipin po nila ayaw lang namin for no reason. Wala namang pong problema magpa-picture, ma'am. Ang sa amin lang po, nabastos niyo po kami. Ay, wala naman ako sasabing ayaw na. Maganon siya. Ano sasabing ayaw niya? Amin niya. Ma'am, nasa likod niyo po ako, karirinig ko lang po. Sabi, ay, ayaw. Kumanon po kayo. Sabi niya po, hindi. Sabi ko lang, ayaw, pag hindi niyo po pupuntahin, ayaw. Ganyan. Kaya nga po, ma'am, i-explain po natin yung naging sitwasyon kasi kung hindi naman po kami nabastos, hindi po kami hihindi. Sumisigaw sila, di ka masikat! May sira yung karir mo, ganyan. Lalakas ka, ganyan. Huwag na kayong babalik dito, Mga ganon. Gumaganon yung, di ko siguro asawa niya. Tama na. Huwag na akong gabit dyan. Okay na. So parang doon ako parang, ha? Bakit ganun? Parang ako pa yung mali na ganun. Tapos may gusto pa daw mag-video. So parang sabi ko, okay po, mag-video po kayo kahit i-live nyo. Wala naman pong mali sa sinabi ko. So kaya doon po ako habang pauwi talaga, keyboard warrior ako. Hindi ko na naiisip yung mga typings ko. So may isang nag-reply doon si Miggy, si Poch. Nag-reply ni Miggy, bro, ano talaga yung mga ganyang entitled people? Bro, pa-check nga kung tama yung spelling tsaka yung grammar ko. Kasi nagmamadali, syempre pag bugso ng damdamin, hindi mo na maiisip yun kung grammatically correct ka ba. So, bro, pa-check naman kung tama. Baka maibalik sa akin yung call out ko. So, yun. Hanggat kaya ko po i-call out at hanggat deserve nila ma-call out. Ayoko kasi yung, hayaan mo na. Hindi
hindi talaga. Kaya nagiging rampant yung ganun eh. Kasi hinahayaan. Ayaw mo maging talk show host? Ay, wala pong problema kung meron pong mag-aalok. Wala pong problema. Okay. Madaldal naman ho ako. Feeling ko, kaya ko pong labulin yung mic. Okay. Wala pong problema. That's opportunity. Cyril, what was your reaction nung sobrang nag-hit yung team up niyo ni Elijah to the point na may nabuong fandom supporting it? Sobrang unexpected. Kasi first time ko pong makapil ng ganun. Ang dati ko lang po naman nakakalap. Si Kuya Sijan, pareho kaming bungal, pareho kaming nakanganga, tumataw, or si Buboy. Ganong love team lang po yung kinalakihan ko. So ngayon na medyo adult na ba ako? Mga gantong edad na po, parang unexpected and parang, ay, ganito pala yung feeling na may sumusupport sa inyo without them knowing na nagtatawanan lang kayo habang ginagawa yung scene. Ganito pala yung feeling pag sinusuportahan ka, na ganun ka-effective yung chemistry. And dun ko na feel na, yun pala yung chemistry para sa kanila. Sobrang saya and sobrang thankful po kasi alam niyo, sobra po silang ma-effort. Grabe sila mag-edit ng mga videos namin. Ginagawa nila ng sariling movie, sariling trailer. Grabe yung creativity nila para lang din sa entertainment na nabibigay namin. And grabe sila magbigay ng gifts, ng words of affirmation. So sobrang thankful po. Sobrang ang sarap-sarap sa heart na may ganun ka-supportive na tao. Happy po ako sobrang. May upcoming projects na ba kayo natin dalawa? Ni Jello? Oo. Wala po. Na kaming dalawa, wala po. Baka may, wala po. Baka hindi po ako alam eh. Wala Tapos po. ba't nga ba hindi na yung si Jen tsaka siya? Bakit di nyo pinush? Diyos. Kasalanan niyo mga text eh. Ano pa yung gusto eh? Very last na, so malapit yung Valentine's Day. Any plans? Plans. Anything basta intimate and happy. Ayaw ko naman kung i-require siya bigyan siya ng pressure na dapat bongga, dapat surprise, dapat engrande. Basta masaya kami kahit Netflix, kahit DVD, walang problema. Happy po yan, magalan. So, kahabol na lang, any advice to someone na nagtatry mag-move on from a heartbreak? First, Wag mong, ako na official. Wag mong i-force yung sarili mo na dapat moved on ka na. Wag mong bigyan yung sarili mo ng time limit, ng ultimatum na dapat by this time okay ka na eh. Kasi yung tagal na eh. Dapat by this time. Kasi the more mo na nadidisappoint yung sarili mo na hindi mo na a-achieve by that time na nakamove on ka na, mas may frustration, mas may depression, mas lalo kang hindi makakamove on. Mas madadagdagan lang yung death and yung pain na bakit hindi mo maano. Parang alam ko yun, sobrang eager mo and sobrang forceful mo. Hindi siya helpful. Hindi magiging smooth yung pag-grow. Wag mong i-aim mag-move on, aim mo mag-grow. There you have it. Thank you so much. Thank you po.